I hope kasya ako dito. Kaibigan, welcome back. May katagalan na muli nung huli ako nag-upload ng video. Again, this is an impromptu. Impromptu. Little to no preparation at all, diba? Ang temperatura namin dito ngayon ay positive ngayon dito. Positive 1, 3. Pero yung hangin, below -5, -8. It depende. Ngayon, palubog ng araw, mas lalamig pa. January 7 ba ngayon? Not really sure. Pero makita nyo sa bandang kaliwa, lower right side part ng video na to, like nilalagay, or left side na yata ngayon, yung information, the temperature at date and time and year, di ba? Kung kaya ko. At kadalasan hindi ako pumapalya ron 99% of the time. Anong gagawin natin ngayon dito? Papakita ko sa inyo. Well, may idea ako, sabi ko, let me grab bago dumilim. I have like a dozen ideas ngayon, pero kukunti ako ng oras. Let me grab a couple of shovel. Dahil siguro papamagat ko nito ay, hey, may mga past videos ako narinig na they wish na meron silang snowblower. I have snowblowers. I have excuse me. Hindi ko na check to. Currently, I have 6 snowblowers. 2-stage at first stage snowblower. Lumat bago. May mga naibigay na rin akong mga snowblowers or snow throwers. Depende kung anong gusto yung tawag doon. Naipaliwanag ko na yun din noon. Pero the same. Kung naiintindihan kayo ng kausap ninyo. Sa mga kapitbahay, kaibigan, bibigay din ako. Dahil pag nakumpuni ko isang bagay, parang lawnmowers, either I sell them or I hindi talaga sell, although na-experience ko yung magbenta, ay binibigay ko na lang. At sa mga taong alam ko na kailangan talaga. At hindi nyo kailangan talaga ng snowblower sa maraming pagkakataon, sa maraming cases. Papakita ko sa inyo kung talagang kailangan nyo. At sa ngayon, budget is tight. Alam na, intindihan ko yun. Lalo pa sa panahon ngayon. May mga paraan. Papakita ko sa inyo 2 shovel na maaaring makatulong sa inyo. Okay? At sandali lang. At ito ay I hope na makita nyo to. Yan. Let's see. Tingnan natin. Uy, ayos. Okay, lakay. Hindi naman yan. Wala naman yung gulong. Wala yung chute. Wala yung makina. So, kaibigan, behind kami ngayon dito sa Southern Ontario, dito sa Kalakhan, Toronto, ng snow. We're supposed to get about close to 50 inches. Yun ang average. Kapareho ng Alberta, kapareho ng ibang part ng Saskatchewan, at iba pang mga karamihan ng mga cities. We're looking about ganong amount. Walang sinabi sa pinakamarami sa Gander. You check Gander. You're talking about ilang beses na dami nun. Pero dito, particular sa Toronto, is under 50 inches. I believe under 50 inches yun eh. Not sure about sa centimeters. I think 100, 110, 100. Ganon. At mahigit kalahati na tayo dito ng winter. Hindi pa rin
I think I don't think mamimit yung average na average na amount na yon. Pero that's fine. Bukas bukas weekend, hopefully isang weekend lang, pero nakikita kong later Saturday bukas, kasi Friday ngayon. Happy Friday nga pala sa inyo. Happy Friday, sabi ng mga anak ko ni Mrs. T. Yan ang tawagan namin. Focus na kayo. Definitely linggo mapapalaban kami dito. Ilan? Depende nga sa ihit ng hangin, pero mukhang kumprima na tatamaan kami ng at least 5 pulgada, which is that's nothing, sabi ng mga taga Buffalo, New Yorker, Alaska, taga Alaska, taga Gander, even sa norte part namin, sa Berry, Sault Ste. Marie, Thunder Bay. Pero it's enough to cause traffic, at yung mga natutulog na driver pa rin dito, magigulatan naman sila. Probably they'll forget to drive, how to drive. Yeah, may ganun pa rin mga tao dito. Kaya halika, papakita ko sa inyo kung gaano ito ay sleigh shovel ang tinatawag. At ito naman ay just simple ay malaking scoop, made by Garant. Maraming ibang uri nito. Dalawang klase ito, plastic or aluminum, are very common. Let's pag-usapan muna natin to. Kita ninyo, napakalaking volume nito na makukuha nyo. At di ba sabi mo lakay, ang key ng magandang shovel ay hanggang dibdib mo para maiwasan mo yumuko. Hanggang tiyan mo lang. So definitely yuyuko ka. At yun ang hindi po pwede na yumuko. Huwag kayong yuyuko. Marami akong mga mahal kong kababayan dito na nakita ko online na nakayuko pa rin. At yung iba, minsan napakaliit ang pala nila. Ay, napakaliit. Get at least this 12 inches. This is about 14 inches yata to. Ang wide. This is about 14 inches. 15. Ang lapad nito. At nakita nyo, deep siya. So ang scoop niya malaki. Hindi nyo kailangan. Ang kagandahan nito, hindi nyo makita ako yuyuko dito. Kaganyan lang siya. Paano yung handle? Well, nilagyan ko ng handle nito. This is not my idea. Nasa internet din ito eh. May kalayaan. At saka, meron ito sa Home Depot na nakita ko. Yung merong, instead of string na ginawa ko lang, meron sila na nabibili na simple, I think it's a metal na flexible. Kaya, malayo ang tapon. Pero ito ay maganda. I'll show you. Ayoko i-move yung camera dito. Okay. Ito. Ang gagawin nyo lang, hopefully, enough na ito. At ito nga pala yung ito yung may kabigatan, pero hindi super bigat. Kita ninyo, madali siya mabuhaghag. Ito yung surface to, pero yung ilalim mabigat. Kasi nga, nadikdik na siya, na-packed. We call it packed. Ayaw mong maiwan ang yellow sa driveway mo. Yung iba iniiwan, and I understand that. Pero pag medyo pitch, kung mapapasin ninyo, medyo pababa dito, ganun din ang driveway. Ilang degrees na pababa. And if you have that case, at tatamaan ka, nakaharap ka sa east, or tatamaan ka ng araw, ayaw mo nang maiwan yun, dahil kapag natunaw siya, madali silang umagos. Pero hindi lahat. At nagiging, once you walk, pag maglakad ka, ang nangyayari, natidikdik mo yung paglalakad mo. Kaya you don't want that. Kaya ito, tuturo ko sa inyo nito, nagsasabi, tapos driveway naman, Okay, excuse me. Ang key lang talaga dito ay take your time. Alright? See that? Hopefully nakita ninyo sa malaking ang nakikita ko sa mga medyo nakikinig ninyo yun yung matigas na yellow sa ilalim. Of course, hindi nyo dapat hayaan na ganito ka
magdikdik siya, ganito dumami ang yellow din nyo sa pathway nyo, di ba? Ito'y iniwan ko talaga dito para makapagpada ako at may pakita ko sa inyo. Magkaroon ng content of, yeah, like maibigay ko sa inyo information. Ang lapad nitong pala ay enough para makalakad ng tao. Pero syempre, minsan, itong pathway na to ay kailangan mas malapad pa. I suggest na gumawa kayo ng pathway. Once na makagawa kayo, saka ninyo palawakin once na meron na kayo dadaanan talaga. It's much easier than, nakita ko yung iba kasi, nilalaparan na nila, saka sila pupunta sa kabila, saka sila magpo-forward once na makuha na yung width. That's good too, that's a good idea, pero I think it's better kung gagawa kayo ng pathway. Katulad dito, nakagawa na ako, diba? Kung nakagawa na ako, pwede na akong bumalik at mas madali na. Alright? Kung gagawa ako na nandito na ako, nakikita ko ng daan, mas nakikita ko yung hugis, diba? That I can chop. Again, it's all about taking your time. Trust me, importante, you have that luxury. Meron kayong luxury. Ano ba sa Tagalog luxury? Meron kayo na kahalagahan, kayamanan na i-take nyo yung time nyo. Kayamanan yun, kaibigan. Hindi nyo lang kung ako, kailangan ko sa isang driver, kailangan ko malinis yun within under 10 minutes. At napakarami ko nililinis. Kaya tamang tools ang kailangan ko. Kaya kung mayroong ganito kakapal na snow sa driveway at itong gamit ko, katulad dito ko ng iba, kahit anong bilis mo, kakapusin ka pa rin ng oras. Kaya tamang tools sa tamang trabaho, sa angkop na trabaho. Okay? Right tools for the right job. Okay? Tama ba? Hindi na naglaro yung utak ko. Hope you consider nyo ito as a scooper. May liit lang siya. Pwede kayong gumawa ng tali. Pwede nyo ito. At never bend. At never twist. Nakita ko nagtitwist yung iba. Huwag nyo gagawin yun, kaibigan. Kasi eventually tatamaan kayo ng sakit ng katawan. Okay, bago pa dumating si Mrs. D, ito naman is sleigh. This is kapag garant ka pala, ang presyo nito ay we're looking about I don't know, hopefully $40. Hindi ko na matanda, sobrang tanda na ito kasi tanda. Kaya pero it's a good quality, napakaganda. At look for D-handle. This is not quite a D-handle, pero wag yung may mga kaartihan na pang double hand. Just keep it simple, di ba? Kiss, remember? This is the last kong video, o sa mga nakaraang video, Kiss. K-I-S-S. Keep it silly, stupid. Keep it silly, silly. Keep it simple, silly. Keep it simple, stupid. Alright, ito sleigh shovel. Namagit ko ba yung presyo? Ang galaro na nga maybe under $50. $40-50. Don't quote me on that kasi maaaring ibang brand ang makuha ninyo, maaaring alloy. I would recommend that dahil ang alloy ito plastic at tough, made by Garant. Kaya pinapang chop po ito ng yellow rin at it can take a beating. Ito naman sleigh shovel. The last time I checked, this is about I don't know, $100. Oh, huwag nyo akong i-coat uli nito. Mga tatagal lang mga gamit ko to. Even ito, hindi ko binili. Binigay ito sa akin binigay ito sa akin. At, who the fuck are you? Kaya, pakita ko ito sa inyo. Ito ang sagot talaga. Ito ang alternatibo sa snowblower. Alright? Pakita ko sa inyo.
Hey, This is yours. thank you. Appreciate it. Yours? It's my daughter. Oh, let me take a picture. Uh-huh. Okay. You can leave it there if you like. No, it's okay. You can take it. All right. Thank Okay. you. Take care. Pasimple pa siya. Pinipicturean din ako. Tumagilid ako. Sandali lang, kaibigan. Iwan natin yan. Libro ni Juniorita. Nag-order siya. By the way, I'm all over the place. I know. Since I think libro yon. Kaibigan, you have a kid, turuan ninyo, bigyan niyo ng libro. Maliit pa yung mga anak ko, libro na binabasa nila at napakagandang instrumento yun, napakagandang matuto sila sa libro. Yung dictation nila, the way they compose sentences, letters, napakagaling. Kaya nakakatulong marami na malaki ang libro. Trust me, kaibigan. Huwag iPad, huwag TV all the time. Alright? Trust me. Asa na tayo? 20 minutes. Okay. Darating na si Misty. Alternatibo. Okay. Look at this. Teka. I think it's a gawa rin ng Garant. I'm a Garant guy. They call it Garant, they call it Garant. Ito ay made in Canada. Ito ay everybody's talking about made in Canada. I have opinion about that. Yung mga tariff na yan, yung made in Canada. Maganda yon. Maganda yon. I support that. I've been supporting that nung years, ilang dekada na. I'm supporting that. Okay? Pero I can really read how the mass media, itong legacy media, how they really make this so big deal. I support that, okay? Pero pakinggan ninyo ang media kung paano makontrol ang mga tao. Ngayon everybody's preaching about that. We should have been preaching that a long time ago. Pero ang galing nilang gamitin yon para sa talagang particular na agenda. Pero I'm all over the place. Let me show you kung ano kung bakit ko sinasabing alternatibo ito sa stove blower. Alright. Made by Garant. It's a sled. Okay? It's a sleigh. Dahil kailangan ko siguro na lipat kayo, no? Pero we'll see. Look at the amount. Tingnan niyo yung amount, kaibigan, ng snow na nakuha ko. That's a lot. Napapansin niyo ba kung paano napakadali kong i-move? Saan niyo gusto? Saan niyo gusto ko itapon? How about doon sa medyo kalapit ng bele natin? Ha? Wala siyang gulong, pero ito ang kagandahan. Dahil yellow at napaka-smooth niya. Sleigh. Santa sleigh. Or sled. Look. Kaibigan. Hope. At kapag ito'y kayang iakit ng bundok, kaya yung handle to special para ibaba nyo at i-push ninyo. May konting effort pa rin, pero it's a good workout. At take your time, di ba? Hindi to parang palang ito-toss niyo. Patindigin niyo siya. Lapit niyo sa inyong katawan. Tindig ninyo. Once na tindig ninyo, sa kanya taas. Gamitin yung tuhod nyo, pwede rin na i-push. Alright? Panoorin nyo ako. That's it. At ramdam ko tulo na isipon ko. Hey, gumawa rin ako ng video tungkol doon. Yung uhugin. Check it out. See that? Napakalaki nito.
Hindi mo tatamaan yung camera ko. Si Mrs. T nandito na. Ito ang pinapakita ko. Push! Okay? And then, taas nyo ulit. Mausisa ninyo, tumataas na ito. At the more tumaas yan, it's okay. Pwede nyo isampa. At kagandahan nito, tapusin ko na ito, nandiyan na si Misty. Kagandahan nito, pwede nyo isakay yung inyong mga maliliit na mga bata or not so maliit na mga anak. Baka si Misty pwede nyo isakay. At, look at that. Kaibigan. Tapusin ko na ngayon. At, yan na si Mrs. Mabuti hindi nyo makikita yung uhog ko. Normal lang yun. Sabi ko sa inyo. Tingnan nyo yung pathway na nakuha ko. Napakabilis. Dito na ako magpapaalam. At kain na kami. Hanggang sa muli kaibigan. Padayon. Ha? Yung pagpapala. Okay, tinulungan ko si Mrs. T na magdala ng groceries sa loob. At alam ko nagpaalam na ako pero bigla ko naalala, gusto ko isingit na nag-comment ako ngayon sa nangyayari sa atin ngayon pagdating sa politika dito. May konti akong gustong i-share sa inyo at ito ay sa tariff na pinag-uusapan ngayon ng mga tao. At huwag kayong basta padadala sa mga media. Ang sinasabi nila ay trade war. Nung mga nakaraang mga araw, napag-usapan namin ito ng father-in-law ko. And father-in-law ko, he's very active din pagdating sa politics. And we talk sports, especially boxing, and politics. Pilipinas, Canada. At sinabi ko sa kanya noon about walang tariff, walang trade war na nangyayari. This is about drug war. And narinig yun na yun. Kahit nakinig din namin yun, tama, narinig yun na yun. Pero yun talaga naisip ko na noon pa. At 2 months ago, November, mga last week, mga huling linggo ng November 2024, gumawa ko ng video about that. I'm just saying, sasabi ko lang sa inyo na may mga bagay na kapag sinabi lang sa politician, maaaring may agenda. And mayroon pa nga hidden agenda pa rin ng mga iba, karamihan. Pero may iba na kapag sinabi nila, ito talaga ang dahilan. Ito talaga ang main na dahilan. At ang the rest, kung ano man na mangyari, kung susundin ito, kung mangyayari ito, tulad ng pagtaas ng mga tarifa, ay may mga chain effect na mangyayari nga. Totoo yun. Maaaring mag-ship ang mga ekonomiya, ang mga businesses, ang pananaw ng mga tao. Maaaring against ka doon, maaaring pagdating ng panahon ay malalaman mo tama nga to, at vice versa. Naninigas na yung pangako. Pero okay, magkakamali na isipin na ito ay mga pakululang or may mga hidden agenda. Kaibigan, sa video na ginawa ko 2 months ago, November 2024, yung pa rin ang paniniwala at opinion ko na this is all about war sa drugs at sa terorismo. Dalawang bagay na makakasira sa atin dito at nasisira ang ating bansa dahil sa liberal at sa Democrats na partido. Drugs at mass immigration. Sa mass immigration, kaagiban nito ang panganib dahil sa mga terorismo. Nalala niyo ba yung 9/11? Kung halos ilan ang namatay? 5,000 naapektuhan ang buong Amerika dahil dito. Hindi lang sa kahihiyan, hindi lang sa ekonomiya.
Ilang tao lang ang gumawa nun. Ngayon, dahil ang liberal at Democrats na naniniwala sa mass immigration, globalization, kaibigan, yun na lagi kong iniisip every time na may sumisigaw sa inyo, mga vlogs, sasabi na international students, sisihin yan, at napakarami yung mga racist. Ito na naman ako. Pero totoo yun. Nakita ko nakakalungkot, mga kaibigan, kung paano yung pagtawanan ng mga Indians. Pero the way you talk, karamihan sa atin, sa inyo, na nakita ko, gumagawa ng content na video at mga nagko-comment. Man, hindi nyo laman tunay na definition ng racist, kung paano nyo sila kutsain, kung paano nyo. And sabi ko, sa sarili ko, mabaliktad man, may mga kalokohan din ng mga Pilipino. Nagkataon lang na mas aktibo sila at mas marami ang sa chart. Hindi tayo nahuhuli. Ikatlo tayo, minsan ikalawa, sa dami ng dumarating dito sa bansang Canada. Mula China, India, Philippines, tayong top 3. Pero ang punto ko nito, kaibigan, hindi nyo iniisip ang katayuan nila at lagi sinisisi niya sila ng dahilan. Sipin nyo, sila naging parte ng dahilan pero hindi sila ang sanhi talaga. Mula housing, mula pagtaas ng presyo ng bilihin, mula mga krimen, naging parte sila. Pero hindi nyo nakikita ang pamumuno ng administrasyong ito. We call it true liberal dahil dinidistance ng ibang liberal sila. Lalo na mga classic liberal. Binanggit ko na ito noon. Iba ang liberal at iba ang Democrat na nakalakihan ninyo o nakita ng ating mga ama at lolo. Iba, kaibigan. Iba. I'm a proud conservative. At ito ang tinuturo ko. At ito ang tinuturo ko sa aking mga anak. At marami nagtatanong sa inyo, nagtataka, kung bakit ganito ang gobyerno. Kung bakit ganito ang gobyerno, kahit nagkakamali sila o bakit nila ba naipag-isipan to. Kaibigan, through the government, para maintindihan nyo lahat, itong payo ko sa inyo. Intindihin nyo, aralin ninyong mabuti, lalo na dito sa mga, they love talking about politics, itong mga matataas, itong mga Filipino community vloggers, particular dito sa Spot Filipino, Spot Pinoy, yung mga host at hostess. It's good that you talk about that, pero intindihin nyo muna. At ito yung circle nito, hindi lang sila, kundi mga kaibigan nila. Okay, they love talking about politics at kung yung Canada, itong mga partido. I would suggest, aralin nyo muna kung ano talaga where the conservative stands, kung ano ibig sabihin ng konserbatibo, kung ano ibig sabihin ng liberal, kung ano ibig sabihin ng sosyalista, ng Democrats, ng NDP, liberal, conservative. Yung tatlong main na yun at least. Pero hindi doon nalilimit. Yung tatlo na yun, so you could understand kung ano, bakit ganon ang klaseng leader, bakit ganon ang pananaw nila. At hindi kayo mag-wonder na. Okay? Kasi marami nagsasabi ng konserbatibo tapos ang immigration pag sila naupo. Kaibigan, malalaman ninyo kung bakit mataas ang tax, kung bakit nangangako ang isang partido. Oy, pangako lang yan. Ang clue noon ay partido. Check nyo yun, paghambing nyo. Liberal, Democratic, kumpara sa konserbatibo sa pananaw sa pagtax. Sa pananaw ng gaano kalaki ang gobyerno, gaano kalaki ang dapat pagkontrol ng gobyerno sa mamamayan. At ang mamamayan, gaano nila kagusto, kung malaki ba ang gobyerno ang gusto nila o maliit na gobyerno. Sa mga mamamayan, malalaman nyo kung sila liberal, Democrats, or konserbatibo. Military spending, budget, presence nila sa international. Ang dami, abortion, gun rights, mass immigration, death penalty.
Kaibigan, lahat ng ito ay madali nyo maliliwanagan where they stand kung malalaman nyo kung saan ang partido nila. At ito ay nagbabago. Tandaan nyo, iba ang classic liberal sa panahon ng liberal na ngayon, which is, para sa akin, NDP, liberal, ay isang malaking sosyalismo, komunismo. Doon papunta yon. Truckers, remember? Vaccine, remember? Double check. At wag na wag kayong manunood lang ng mga mass media dito, mga legacy media na puno ng pag-brainwash sa inyo. Nagko-quote pa kayo sa kanila. Really, sa mga nakaraang video, tandaan nyo, panoorin nyo ang makakaliwa, makakanan, kaliwa at sentro. At doon kayo mag-decide, doon kayo maliliwanagan kung bakit nangyayari yung mga ito. Huwag kayo maniwala sa isa lang istasyon. Doon sa mga mahilig manood ng mga Omni News, ng mga CTV, Global News, expand nyo rin, manood kayo sa iba. Hindi yung nadadala lang kayo sa mga malaking mga letra, mga titles nila, mga thumbnail siguro. I don't know kung anong nagdadrive sa inyo, pero it takes time too na maintindihan nyo ito. Kung itong papasukin nyo at gusto nyo mag-discuss ng ganitong mga bagay. Dahil remember, nakarecord tayo lahat dito. At sa huli, pangalan ninyo, mukha ninyo ang nandito. At I won't be surprised kung iba sa inyo i-delete ang mga videos dahil mali pa lang pananaw ko noon. And nakakahiya. Or ayoko makita yon. Kaya para may iwasan yun, kaibigan, lawakan nyo isipan ninyo. Hindi lamang kaliwa, kanan, sentro. Hindi lamang makakaliwa. Kanan din, panoorin nyo. The left, the right, the center. Kaya, at doon papasok yung inyong, buksan nyo yung pangunawa ninyo. Kung wala talaga yung interest in politics, then that's fine too. That's fine. But if you're gonna live here, I suggest na at you're gonna make comment and video about it. At just i-joke nyo muna yung sarili nyo talaga. Really. Ano pa? Yun lang, kaibigan. At hanggang sa muli. Padayon.